For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the love which from our birth over and around us lies. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For the beauty of each hour of the day and of the night, hill and vale and tree and flower, sun and moon and stars of light. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For thyself best gift divine, to the world so freely given. For that great, great love of thine, peace on earth and joy in heaven. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. Isang mabiyayang umaga pong muli sa inyo, mga magulang ko at mga kapatid. Isang pasasalamat ang ibigay natin sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay magsama-samang muli sa gawain ng Prayer Covenant ng St. Paul United Methodist Church. So welcome po kayong lahat, lalong-lalo na yung mga bago lamang po naming nakakasama o ngayon lang namin makakasama. Welcome po kayo at sana ay makasama namin kayo sa araw-araw na gawain ito mula Lunes hanggang Sabado, ika-6 ng umaga. So bago po tayo magsimula, tayo po muna isandaling manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa napakagandang umagang ito na kami ay iyong ginising mula sa aming pagkakatulog sa buong magdamag. Salamat Panginoon sa iyong pagbabantay sa buhay ng bawat isa sa amin at lalong higit po Panginoon sa buhay at kalakasang taglay ng bawat isa sa umagang ito. Tulungan niyo po kami na maihanda ang aming mga sarili sa muling pakikinig namin ng iyong mga salita at naway madama namin ang presensya sa umagang ito at ipaunawa mo po sa amin ang tunay na mensahe na nais mo pong ihatid sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning pong muli mga kapatid. No, sa umaga pong ito, ang ating aralin ay matatagpuan sa aklat ng mga awit 104, talatang 24 hanggang 30, na ganito po ang ating mababasa. Sa daigdig, ikaw Yahweh, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan nitong lupa. Nariyan ang mga lawat malawak na karagatan, malalakit maliliit na isda ay di mabilang. Iba't ibang mga bapor ang dito ay naglalakbay, samantalang ang livyatang nilikha mo'y kaagapay. Lahat sila'y umaasa sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba, takot silang mamatay kung lagutin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula.
Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Ang mga talata pong ating binasa ay bahagi ng awit ng pagpupuri sa Diyos na manlilikha. Tayo po bilang mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay ating manlilikha. Dahil sa taglay niyang kapangyarihan, walang bagay siyang hindi magagawa. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya marapat lamang na siya'y papurihan sa bawat sandali ng ating pamumuhay. Maliban sa katotohanan na siya ay manlilikha, ano pa ba ang ibang mga dahilan kung bakit ang Diyos ay marapat lamang na ating mapapurihan? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa paksang purihin ang Diyos na ating manlilikha. Sa unang dalawang talata, talatang 24 hanggang 26, ang bahaging ito ay nagpapakita sa atin ng ilang halimbawa bilang patunay ng karunungan ng Diyos. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng paglikha mula sa aklat ng Genesis, dapat nating maunawaan na ang pagkakasunod-sunod ng kanyang mga nilikha at ang pagkakaposisyon ng mga bagay sa kalikasan, maging ang pagkakaayos ng ating katawan ay may dahilan, at ito ay patunay lamang ng kamanghamanghang karunungan ng Diyos. Sa talatang 27 hanggang 28, ang Diyos na ating manlilikha ang siya ring tumutugon sa ating pangangailangan. Bilang mananampalataya, dapat din nating kilalanin ang Diyos na ating manlilikha bilang may-ari ng lahat ng bagay sa langit man o sa lupa. Nangangahulugan lamang na kung papaanong tinutugon ng Diyos ang pangangailangan ng hayop at mga halaman, gayon din naman sa ating mga tao na kanyang nilikha. Ang Diyos ang siyang tumutugon sa ating pangangailangan. Sa talatang 29 hanggang 30, nasa kamay ng Diyos na ating manlilikha ang haba o ang ikli ng buhay ng kaniyang mga nilikha. Mapatao man o hayop na ang ating hininga ay mula sa Diyos, at nasa kanyang pagpapasya kung kailan niya nais na ito ay kunin sa atin. Tayo'y mula sa lupa. Anumang oras na loobin ng Diyos, maaari niyang bawiin ang ating hininga, at ang ating katawan ay babalik sa lupa kung saan tayo nagmula. Kaya, pagmulat po ng ating mga mata mula sa ating pagkakatulog, huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon Diyos at alalahanin po natin na kung hindi dahil sa Kanya, wala po tayo sa mga oras na ito. Sabi nga po, for every gising, ito ay blessing, is a blessing. So, sa akin pong pagtatapos, kung ang mga halaman at mga hayop ay patuloy na pinangangalagaan ng Diyos, mas higit ang pagpapahalaga niya sa atin bilang mga tao. Tandaan natin na hindi lamang ang pangangailangang pisikal ang binibigyang katugunan ng Panginoong Diyos, kundi ang pangangailangang espiritual. Higit sa lahat ay ang tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At dahil dito, marapat lamang na sa bawat sandali ng ating buhay at bawat pagkakataon na kanyang ibinibigay sa atin, siya ay ating napapapurihan. Sa lahat ng bagay na ating ginagawa, dapat ito ay nagbibigay kaluguran sa kanya at siya po ang mapaparangalan. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Patuloy ka naming pinapupurihan sa mga sandaling ito, O Panginoon, sapagkat muli mong ipinaalala sa amin na kami bilang mananampalataya ay laging makita iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Inaamin po namin na minsan mas pinapahalagahan namin ang aming mga sarili kaysa sa iyo.
Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at tulungan niyo po kami na magtiwala sa iyo at umasa sa iyong kapangyarihan. Wala po kaming pwedeng maipagmalaki sa iyo, Panginoon. Wala kaming maipagmamalaki sa aming mga sarili sapagkat alam naming sa iyo nang gagaling ang lahat ng bagay. Tulungan niyo po kaming makita ang aming mga sarili na hindi kami karapat-dapat sa iyong banal na harapan, pero sa kabila ng lahat, hindi mo kami iniiwan at patuloy kang kumikilos sa aming buhay. Pakatatagin niyo po kami sa aming pananampalataya at matuto kaming umasa at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.